Nagubnog. Grabe ni. Binalikan nga po natin itong inang maharang na noong una ay akala ko ay barangay. Yun pala ay sityo lamang ito ng barangay Nagutgot, Manito Albay. Kilala ang lugar na ito dahil sa kanilang kumukulong tubig at putik sa gitna ng kanilang mga palayan at bukiran. Kung bakit mainit ang lupa at kumukulo yung tubig ang siyang tanong ng karamihan dahil malayo nga naman ito sa Bulkang Mayon, ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa Bicol Region. Ayon sa nakausap natin mula sa Mines and Geosciences Bureau or MGB Bicol, ang Manito Rocas at Bacon Sorsogon ay nakapalaman sa Pukdol Mountains. Itong Pukdol Mountains ay meron daw na 8 hanggang 9 na mga inactive volcanoes. At dahil nga po lugar ng mga bulkan ay mayroong magma sa ilalim na siyang nagpapainit at nagpapakulo nitong mga liquid sa ibabaw. Pero hindi po kagaya ng ordinaryong tubig na pinapakulo, mayroon pong amoy asupre ang tubig rito. Kaya naman dapat daw sinusukat palagi yung amount ng sulfur dioxide sa lugar na ito upang sa gayon ay yung mga may respiratory diseases ay hindi naman gaanong mabiligro. Pero kung hindi ka naman daw magtatagal ng napakahabang oras sa lugar na ito ay wala ka namang mararamdamang masama. Kwento nga ng mga locals dito ay wala pa naman silang nabalitaan na nag-collapse o hinimatay dahil sa amoy nung kumukulong asupre. Pangalawang punta ko na nga po ito rito at nung una ay wala pa po itong improvement dito sa lugar. Gumagawa po sila ng mga dagdag na facilities para sa safety at comfort ng mga bibisita rito. Sinamantala ko na nga rin po palang tuklasin ang iba pang mud spring pool sa lugar dahil hindi ko napuntahan nung una dahil maulan. Dito ko na nga rin nalaman na meron palang katabing preskong ilog ang mud spring pool dito. So ito galing to doon. Punta dito sa ilog. Ito. Maligamgam. Ito. Malamig na. Oh, ayos ha. Pwedeng maligo. Nagubnog. Grabe ni. Delikado. Lumubog. Kung dun sa Danau, okay lang na lumubog ako doon. Dahil malamig. Pero dito, delikado lumubog ka rito. Tosta ang paa mo. Sukan ungani, bunay dyan na. Nakalugong. Iyo. Hoy, takot. Dito lang tayo sa mga bato. Safe dito sa bato. Kwento nga ni Tatay Eddie Santillan, isa sa mga local guides dito. May ilang turista na rin daw na naaksidente at nalubog ang mga paa sa mga mainit na putikan ito. Buti na lamang daw at na-rescue nila agad. Di nagkaralap no si Tay? Ralap no sa legs? No, ano talaga sa lalaki na lapusan? Di anong ginibo din do? Nasa ako ni sa babae. Tapos? Ito, di sabi ko naman sa ano, when kaiba ko, nataya ko ito mo para tununong na sisi ako nagirihi. Bumiris ako sa babae. Ako tiyo, nagirihi na ako. So yun ang kulog? Kaya talaga? Ang kulog? Oo. Grabe na to. Kaya kahit ako ay hindi pinayagan ni Tatay Eddie na mag-ikot-ikot ng walang kasamang local. At syempre, pabor din naman sa akin yon dahil kahit paano ay meron na magkukuha ng video sa akin. Sobrang mainit po talaga ang tubig rito. At sabi nga ni Tatay Eddie kung nagdala sana ako ng itlog ay nakapaglaga ako rito. Amazing nature.
Nakakamangha dahil magkakatabi lamang yung mga malamig at mainit na tubig sa lugar na ito. Kaya siguro pwede kang gumawa rito ng hot spring pool, hindi po ba? At hindi po nasasayang itong init na ibinubuga mula sa ilalim ng lupa. Dahil sa hindi kalayuan sa taas ng bundok na ito ay naroon po ang geothermal power plant ng Energy Development Corporation or EDC na siyang pinagmumulan ng renewable energy at dinidistribute sa lahat na nangangailangan ng kuryente. At dahil nga nabanggit natin sa ating kwento na merong 8 hanggang 9 na bulkan sa lugar na ito, may potensyal nga ba na pumutok ang mga bulkan na ito? Ayon po sa MGB, posible, pero kung kailan ay hindi nila masasabi. Pagkagaling natin sa mud spring pool ng Inang Maharang ay sumaglit tayo rito sa Barangay Hulugan kung saan narito naman ang kanilang nag-aso lake. Parang sarap magduyan-duyan, no? Hanip, dapat dinala ko yung duyan ko. Kung sa Inang Maharang ay hindi mo talaga mahawakan yung tubig dahil sa sobrang init nito, kakaiba dito sa nag-aso lake dahil kahit paunti-unti ay matitiis mo pa yung init ng tubig. Dahil sa paligid po nito ay merong mga dumadaloy na mga presko at malamig na tubig, kaya nababalanse ng kaunti yung init ng lawa. Ang isa pang kinagandahan na nag-aso lake dahil mas maganda nga naman talagang dihamak ang lugar na ito dahil sa kulay berdeng paligid. Nakakulay ng lawa mismo. Uulan na. Kailangan na nating sumilong. Pasilong. Lakas ng ulan sa lake. Mabuti na lamang at dito sa nag-aso lake ay meron kang masisilungan oras na umulan. Siya nga po pala, merong ongoing construction ng eco trail dito sa paligid ng lawa. Kaya siguradong meron pa tayong babalikan sa susunod. Maraming salamat po sa mga nanood.